Amen? Palakpakan natin natin Panginoon sa oras na ito. Purihin ng Diyos. Hallelujah. At sa sandaling ito ay makakaupo ang bawat isa sa atin. Praise God. Purihin ng Diyos sa oras na ito. Sang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. At salamat at narito tayo at ang ating mga kapatid galing sa Baclaran ay kasama natin. At so bago pa man po kami tumulak papuntang Masbate, ay minarapat natin na tayo ay magkaroon ng gawain para sa para sa araw na ito. At sama ninyo rin sa prayer ang aming paglakad sa Thursday ng 9 o'clock ay siyang aming start ng aming biyahe. At probably loobin ng Panginoon makarating ng gabi sa lugar ng San Andres. At mula doon ay sasakay kami ng barko, ang Roro, papunta naman sa lugar ng Masbate at magtra-travel ulit ng I think mga isang oras o kulang-kulang isang oras. So umaasa sa loob ng 3 days na fellowship from Friday hanggang Sunday ay loobin ng Panginoon ang kanyang mga blessing ay pagkaloob sa dakong iyon. At gayon din naman sa atin, kahit saan man tayo naroon, ay meron tayong isang Diyos na pinaglilingkuran. Amen ka say amen to that. Hallelujah. So, sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa mga salita ng Panginoon at bigyan natin ng pansin ang isang maliit na paksa. At ito ay may kinalaman sa ating isa sa kategory ng ating prayer. At ang ating prayer ngayon, nasa day 10 na tayo. Meron lamang 11 days to go bago matapos ang ating 21 days prayer. So, maasa ako sa Panginoon at ang ating pag-asa ay sa Panginoon. Hindi tayo magmamanufacture ng mga bagay, kundi ang ating prayer ay sinasamo natin sa Diyos upang siya ay gumawa, siya ay kumilos at kanyang tugunan ng bawat ang ating mga panalangin na ating tinaas sa Kanya. At I hope ang ating mga prayer ay hindi natin nakakalimutan, pero dumating man ang panahon na may mga pagkakataon na ating prayer ay makalimutan natin, pero ang Diyos mismo ay siyang magpapaalala ng ating prayer. Naalala ko mga kapatid, si Zacarias at si Elizabeth ay nag-pray sila nung sila ay nasa kabataan para marahil nag-pray sila na sila ay magkaroon ng anak. Pero dumating ang panahon, may edad na sila, marahil tinanggap na lang nila sa kanilang sarili na sila ay hindi na talaga magkakanak. Kinalimutan nila na yung prayer nila. Pero isang araw, ang Panginoon nagpaalala sa pamamagitan ng anghel na si Gabriel ay nagpakita kay Zacarias at sabi sa kanya, dininig ng Panginoon ang inyong mga panalangin. So, ang tao ay makakalimot kahit man sa kanilang prayer, pero ang Diyos, lahat ng ating prayer ito ay nakatala sa kanyang harapan. Amen. Praise God. So, gusto kong bigyan ng pansin sa oras na ito ay hanguin natin sa Romans chapter 12, starting sa verse 10, kung aking mabibigyan ng pansin ang verse na ito. Sabi rito sa verse 10 ng Book of Romans, sabi rito ng
verse 10 hanggang verse 11 ang ating babasahin. Romans 12. Let's start from verse 9. Sabi rito, let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Sabi dito, babalikan ko ang verse 9 sa Tagalog. Sabi niya, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw, kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo, makisama kayo sa mabuti. So, mag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw, kapuotan ang masama at magsilakip o magsisanib kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo, sa kapurihan ay ipagpauna ng isa ang iba, ng isa't isa ang iba. So pinapakita rito na sabi niya, ang pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo, pagdating sa kapurihan ay iunan nyo yung iba. Yan ang pinapakita rito. So sa kapurihan ay hindi yung ating sarili ang ating iuna, kundi sa kapurihan, sabi rito, ay ilagay natin, iuna natin ang iba. Ito ay pinapakita ng Book of Proverbs na bayaan ang ibang labi ang siyang pumuri sa iyo at hindi ang iyong sariling labi. Sabi ng verse 11, sabi rito, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu na mapaglingkod sa Panginoon. Sabi niya, huwag maging mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, maglingkod sa Panginoon. So gusto kong bigyan natin ng pansin yung serve the Lord with zeal and a fervent spirit. Paglingkuran natin ang Panginoon na merong pagsusumikap at na maningas sa espiritu. Yun yung pinapakita ng verse na ito. Sabi niya, pinakita niya, sabi niya, huwag mga tamad sa pagsusumikap. Yung salitang zeal ay iba yung seal, iba yung zeal. Yung zeal ay ito yung sikap, yung pagsusumikap ng tao. So, minute to say mga kapatid, oo, naniniwala tayo sa gawa ng biyaya. Diba? Naniniwala tayo sa gawa ng biyaya. Pero ang biyaya ay gumagawa. At isa sa resulta ng biyaya na gagawa sa buhay ng isang tao, ang tao ay magiging masikap. Okay, say amen to that. So ang tao ay magiging masikap dahilan sa biyaya na kanyang tatanggapin. At sa ganun po mga bagay ay merong gawa ang biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Pero tandaan natin mga kapatid, ay tayo rin naman ay merong part sa bahaging ito. Diba? Meron tayong part sa bahaging ito dahilan kung tayo ay hindi natin gagawin ang ating part, anong mangyayari dito? It is a negligence. Ito ay kapabayaan. Pag sinabing kapabayaan, ito ay ibig sabihin, lahat ng bagay na ating kailangan sa buhay at pananampalataya. Sa 1 Peter, if I'm not mistaken, o 2 Peter, lahat ng ating kailangan sa buhay at pananampalataya ay binigay na ng ating Panginoon sa atin. Ibig sabihin, ang cross, ang dugo ng ating Panginoon, ang biyaya ng Diyos, ang lahat ng yan ay ipinagkaloob sa atin at lahat ito ay para sa bawat isa sa atin. At kung ito ay hindi natin gagamitin, well, ito ay kapabayaan na sa ating part. Diba? So pinapakita rito na
na ang bawat isa ay tayo ay maglingkod sa Panginoon na merong pagsusumikap at merong ningas ng Espiritu. So dito sa puntong ito ay napakainam ang ilang mga bagay. At sinabi rito ni Apostol Pablo, sabi niya, una pinakita niya na ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Ito'y pinapakita ang unfeigned love o ang tunay na pag-ibig, and most especially ang pag-ibig na ito ay ang pinag-uugatan o pinagmumulan nito ay hindi ito makataong pag-ibig kundi pag-ibig ng Diyos. Diba? Pag-ibig ng Diyos. At kapag ito ay pag-ibig ng Diyos, according to 1 Corinthians chapter 13, ang pag-ibig ay hindi humahanap ng kanyang sarili. Ang pag-ibig ay hindi maraming bagay na dinescribe doon. So pinapakita na ang pag-ibig na ito ay ang pinagmumulan nito ay ang pag-ibig ng Diyos o ang divine love. Dahilan alam natin merong mga kalalagayan o iba't ibang klase ng pag-ibig. At ang pinakamataas ay pinakita roon ay ang pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. So ang pag-ibig ng Diyos ay hindi hinahanap ang kanyang sarili, kundi kanyang handang ipaglingkod ang kanyang sarili sa kabila na ito ay walang kapakinabangan para sa kanya. So ganoon ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kagaya ng ginawa ng Diyos, ginawa ng ating Panginoon ay ibinigay niya ang kanyang buhay, ito ay alang-alang para sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw, kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Ang pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo sa kapurihan ay pagpauna ng isa at ng iba. Pero ang verse 11 ay pinakita rito, huwag mga tamad sa pagsusumikap. Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Maningas sa Espiritu, maglingkod sa Panginoon. Na makikita natin na pinakita roon na ang English ay nagsabing not slothful in business. Huwag maging tamad sa pagsusumikap. Alam niyo, maraming mga taong totoong napakasipag sa lahat ng mga bagay, pero when it comes sa mga bagay ng Diyos, doon sila minsan nakikitaan ng katamaran. Minsan nakakakita rin ako ng ilang mga pinopost sa social media. Minsan ang sabi roon, pagdating sa trabaho, on time, pero pagdating sa church, nalilate. So ibig sabihin, it's up to us kung ano ito'y depende kung ano yung priority ng bawat isa, di ba? Kung ang gaano kahalaga yung tinatawag na pagpapakilala natin. So ito ay ginagawa natin hindi para sa kanino man, ito'y ating ipinapakita sa harapan ng Panginoon. Alam niyo, sabi ng Banal na Kasulatan ay study to show yourselves. Although ang verse na ito ay may kinalaman para sa manggagawa, ay pinakita roon na sabi roon, study to show yourself approved to God. That's, if I'm not mistaken, in 2 Timothy chapter 2 verse 15, sabi niya, study to show yourself approved to God. Pag-aralan mong ipakita ang iyong sarili na approve sa harapan ng Diyos. Because ang ating service, ang ating paglilingkod ay sa Diyos. Diba? Sa Diyos tayo naglilingkod. Sa Diyos tayo, at the end of the day, sa Diyos din tayo magsusulit. At sa Diyos din tayo, siya rin, ang Diyos din ang magbibigay sa atin ng reward. So, study to show yourself, sabi ni Apostol Pablo, ipag-aralan mong ipakita
ang iyong sarili sa harapan ng Diyos na subok, wika niya. Approved to God, yung merong may commendation. Diba? Naalala niyo yung paksa natin noong nakaraan na sa pamamagit ang Diyos ang nagko-commend. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng approval. So, hindi man tayo approve sa mga tao at sa kanilang pamantayan ay bagsak tayo, ang mahalaga ay approve tayo sa harapan ng Diyos. Diba? At ang Diyos ang siyang kapag siyang nagbigay ng approval, ay ito ay mas napakainam kaysa sa ilang mga tao na nagsasabi na approve ka sa akin. So pinakita niya na sabi niya, wag maging, yung unang pinapakita rito ay not slothful in business, wag maging tamad sa pagsusumikap. So, isa sa pinapakita ng salitang ito na slothful, dahilan ang ating pinag-uusapan ng mga kapatid is serve the Lord with zeal and fervent spirit. So kung nais natin siyang paglingkuran na merong pagsusumikap at maningas sa espiritu, then kinakailangan yung part natin ng ating pagsusumikap. Kailangan natin yung part, alam nyo, ang biyaya ng Diyos ay ibinigay sa atin na totoong napakasagana. At when it comes to our salvation and the forgiveness of our sin, ay wala tayong kinalaman sa bagay na ito. Hindi ang ating pagsusumikap ang magiging daan para tayo maligtas. Alam ba natin yan, di ba? Tayo ay naligtas by grace we are saved, through faith. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo naligtas. Sa biyaya tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito sa aga ng ating sarili, kundi ito ay kaloob ng Diyos sa atin. But after na tayo ay maligtas, si Pablo ay nangusap siya sa isang bahagi ng kanyang epistle, ay sinabi niya roon, sabi niya, work out your own salvation. Work out your own salvation. Pag sinabing work out your own salvation, ay hindi ibig sabihin na gagawa ka para sa iyong kaligtasan, kundi ang pinapakita roon, ang katunayan ng iyong pagiging ligtas ay ang buhay na iyong papamuhay sa harapan ng Panginoon. Diba? Ang ating buhay na ating ipamumuhay sa harapan ng Panginoon ay siyang patunay na ikaw ay ligtas. So pinakita ron, yung salitang work out your own salvation, ay ang pinapakita niya ay ang pagkatapos na tayo bilang isang ligtas, ay ating ipapumuhay ang ganitong klaseng bagay. So, yung salitang slothful dito, yung slothful ay ito ay walang kaibahan dun sa tinatawag na literal na katamaran. Diba? Dahil yung salita rito, ang yung salitang slothful ay lazy, o kaya naman isa sa meaning dito na pinapakita ng Greek word na ito na okneros, yung salitang lazy o yung tamad, katamaran. Isa naman ay yung shrinking back. Ibig sabihin yung natatakot o umaatras o 'di ba kapag ikaw ay natatakot ay parang ikaw ay lumiliit, 'di ba? At ang ganitong bagay ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Dalawang bahagi ito, yung salitang lazy at yung shrinking back. Yun din yung pinapakita rito. So God condemns spiritual laziness. Diba? Kinokondema ng Diyos ang spiritual na katamaran. Hindi ito, ang Book of Proverbs chapter 18 verse 9, ang sabi rito ng Book of Proverbs, sabi niya, he also that is slothful in his work
is brother to him that is a great waster. So, pinapakita dyan, yung isang tao na tamad, sabi niya, sa kanyang paggawa ay kapatid siya ng isang mapag-aksaya. So makikita natin alam niyo ba ang pinaka minsan na mas pinakamadaling maaksaya sa panahon, sasabihin natin, pag pinag-usapan ng spiritual na katamaran, ay ang panahon. Ang pinakamas mabilis na maaksaya is time. Dahilan, kapag hindi mo yan napansin, ang oras ay tumatakbo. So, pinakita pa so iwanan ko yung bagay na yan. I hope kung tayo ay masipag sa ating trabaho, masipag sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ay makita ito higit sa lahat sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sa ating paglilingkod sa Panginoon. So, ito ay dahilan ang ating pagsisikap o paglilingkod natin sa Panginoon ito ay hindi mawawalan ng kabuluhan sa kanyang harapan. Lahat ng ito ay kanyang i-reward. Lahat ng bagay na yan, lahat ng ating ginagawa para sa kanya ay hindi masasayang, sabi ng banal na kasulatan, Hebrews chapter 6 verse 10. So, pangalawang bagay pinakita roon, be not slothful in business, wag tamad sa pagsusumikap, at maningas sa espiritu. Alam niyo ba na kung bibigyan natin ng pansin ang salitang ito na fervent in spirit. Alam niyo ba yung salita rito na fervent in spirit ay ang Greek word na ito ay ang pinapakita is to boil, to burn. Ibig sabihin yung salitang to boil ito ay nakakita kayo ng tubig na kumukulo. And usually kapag may kumukulo yung tubig, meron itong pressure. Alam niyo ba usually yung mga takip ng inyong mga pinaglulutuan ay kayang ibuka dahilan lamang sa pressure. It's because of the pressure ay aalsa yan o pwedeng maalis yung takip niya. At alam niyo po, at alam natin na yung unang engine ng araw, bago yung ating mga modern engine ngayon na pinapatakbo ng fuel, pinapatakbo ng gasoline or ng diesel, ay ang pinakaunang engine is by steam. Diba? Yung tinatawag na steam engine. At yung steam engine ay, ang ginagawa nito ay meron silang, may mga baon silang, yung mga trenong araw, may baon silang mga uling, mga charcoal, inihitya nila doon sa nagpo-produce ng apoy, at yung apoy na yon ay pinapakuluan yung tubig, at yung steam niya na dumadaloy sa mga hose, sa mga fittings na yun yung nagtutulak para gumalaw at umandar yung mabigat na trend. So, makita natin na ito ay pinakita rito. Merong isang na-met sila Apostle Pablo, ay ang lalaking ito sa Acts chapter 18 verse 25. Sabi riyan ng Acts 18 verse 25, ang taong ito ay si Apollos. Sabi ng verse na yan, sabi, this man had been instructed in the way of the Lord,
and being fervent in spirit, he was speaking and teaching accurately the things concerning Jesus, being acquainted only with the baptism of John. Alam niyo, tingnan natin sa Tagalog. Sabi rito, ang taong ito ay tinuruan sa daan ng Panginoon at palibhasay may maningas na espiritu. Ay kanyang sinasilita at itinurong maingat ang mga bagay na tungkol kay Jesus, na ang nalalaman lamang ay ang bautismo ni Juan. You know, brothers and sisters, hindi mahalaga ang tao ay kailangan ba niyang napakaraming alam bago siya magbahagi ng salita ng Diyos. Well, ang lalaking ito, ang alam niya lang ay ang bautismo ni Juan. Ang isinare yung bautismo ni Juan, yung pinaka-basic na bagay. Pero ang kakaiba sa lalaking ito, meron siyang fervent spirit. So, maganda yung maraming alam, maganda yung maraming nalalaman, pero kapag walang maningas na espiritu, ito ay masasayang, di ba? Yung kanyang kaalaman ay magiging head knowledge lamang. So, pinakita roon that itong si Apollos ay alam nyo, isang eloquenteng lalaki ito, marunong sa kabila na ang kanyang pagkaalam lamang ay ang bautismo ni Juan, pero kanyang masusing nailalatag ang ganitong bagay at ito ay naging kapakipakinabang sa kaharian ng ating Panginoon. So, fervent in spirit. So, pinapakita riyan ng bahaging ito na yung isang huling pangungusap doon ng verse 11, so be not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, na naglilingkod sa Panginoon. So dito, makikita natin na ang sinasuggest ni Apostol Pablo ay isang uri ng paglilingkod na ito ay dahilan sa isang apoy na naroon sa kanyang spirito. A fervent spirit, isang apoy, isang kung anong lakas na naroon sa kanyang loob na nagtutulak sa kanya para gawin ang isang bagay. So, alam nyo, babalikan ko lamang yung bahaging iyon na pinakita rito dahilan gusto kong ma-recall ninyo na ang pinapakita rito na Greek word for fervent spirit, ang ginamit dito ay yung zeo, nang ibig sabihin ay means to boil. So, tinatawag ng Diyos o nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay ma-reach natin ang boiling point ng ating spirito. Dahil napakahalaga ang ganitong bagay. At kung tayo ay nakukulang sa ganitong bagay, and that's the reason, ito'y isa sa ating nilagay na bahagi sa ating prayer. Ito ay para sa ating personal na kalalagayan na ang bawat isa ay magkaroon ng isang fervent spirit. Na merong kung anong bagay na mainit doon sa loob niya. Alam nyo, ang mga bagay na ito ay sabihin nating merong ilang mga factor na napakahalaga na ating bibigyan ng pansin mamaya. Pero pansinin ninyo sa Old Testament ay may ang Diyos paano niya kinocommend, paano niya
binibigyan ng pagkilala yung mga tao na nagpapakita ng kanilang zeal sa Diyos. Paano sila nagpapakita ng kanilang pagsusumikap? Yung isa sa bagay na gusto kong bigyan ng pansin ay merong isang lalaki sa panahon ng ating paglabas ng Israel sa Egypt. At merong isang pagkakataon na ang Israel ay naalala ninyo ng si Balaam ay hinire ni Balak para i-curse ang Israel, pero hindi nangyari ang ganitong bagay. Well, si Balak ay gumawa ng iba't ibang mga klase ng attempt para i-curse ang Israel. Hindi siya nagtagumpay sa ilang mga bagay. Ang kanyang ginawa ay ang ginawa ni Balak ay inanyayahan niya ang Israel nang sila ay mag-alay, maghandog sa kanilang Diyos-Diyosang si Baal Peor. At ang nangyari doon ay dahilan dito sa ganitong bagay, ang isa sa naganap doon ay biniyo ni Balak ang Israel upang makipag-asawa sa ilang mga hindi nila kababayan. At nabuyo nila yung ilan mga Israelites sa ganitong bagay. Yung dahilan usually, mga kapatid, kapag ang idol worship ay laging meron itong mostly laging meron itong involved na sometimes may mga sexual act. At doon nila nabuyo ang Israel sa ganitong bagay. Nang sila ay in-expose sa ganitong sa ganitong klase ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi rito ng chapter 25 ng Book of Numbers. Sa verse 13 o verse 11, Numbers 25 verse 11. Sabi rito ng bahaging ito na gusto kong bigyan ng pansin. So, verse 10, at sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi. So kung itataas natin ang pangyayari dito, sa verse 1 ng chapter 25, at ang Israel ay tumahan sa Sitim at ang bayan ay nagpasimulang nagkasala ng pakikiapid sa mga anak na babae ng Moab. Sapagkat kanilang tinawag ang bayan sa mga hain sa kanilang mga Diyos. At ang bayan ay kumain at yumukod sa kanilang mga Diyos. At ang Israel ay nakilakip sa Diyos-Diyosang Baal Peor. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ipagsama mo ang lahat ng pangulo sa bayan at bitayin mo sila sa Panginoon sa harap ng araw upang ang maningas na galit ng Panginoon ay mapawi sa Israel. Now, makikita natin na sa lahat ng pagkakataon from chapter 23 ng Book of Numbers, makikita natin na hindi nagtagumpay si Balak doon sa kanyang gustong gawin upang i-curse ang Israel. Pero meron siyang bagay na ginawa na ito ay makikita nating naging daan upang sila ay parusahan ng Diyos. Ito ay nang sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan. At nang sila ay in-expose sa ganitong bagay. So makikita natin at sabi rito, at sinabi ni Moses sa mga hukom ng Israel,
patayin ang bawat isa sa inyo yaong mga nakilakip sa Diyos-Diyosang Baal Peor. At narito isa sa mga anak ni Israel ay naparoon at nagdala sa kanyang mga kapatid ng isang babaeng Midyanita sa paningin ni Moises at sa paningin ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel, samantalang sila'y umiiyak sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. Nakikita natin dito yung isang lalaking ito ay parang habang ang Diyos ay nagagalit dahilan sa ginawa ng Israel ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at ibinibigay ang hatol, merong isang tao roon na parang walang pakialam. Na para sa kanya ay gagawin niya kung anong gusto niya. Sabi niya, naparoon siya nagdala sa kanya mga kapatid ng isang babaeng Midyanita sa paningin ni Moses at sa paningin ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel, samantalang sila umiiyak sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At nang makita ni Pinies na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron na saserdote, ito isa sa anak ni Aaron, isa siyang saserdote, ay tumindig siya sa gitna ng kapisanan at humawak ng isang sibat sa kanyang kamay. At siya naparoon sa likod ng lalaking Israelita sa loob ng tolda, at kapwa niya sinaksak ang lalaking Israelita at ang babae sa kanyang tiyan, sa gayoy ang salot ay natigil sa mga anak ni Israel. So ganoon ang ginawa ng saserdoteng ito. At sabi niya, at yaong nangamatay sa salots ay 24,000. Can you imagine ganitong nangyayari doon sa Israel? Samantalang nagaganap ito, merong isang lalaking parang walang pakialam. At patuloy pa rin niyang ginawa, nagdala ng isang babae. At matapos gawin ito ni Pinies, ay sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, pinawi ni Pinies na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron na saserdote ang aking galit sa mga anak ni Israel, sa paraang siya'y nagsikap dahil sa aking pagsisikap sa kanila, na anupat hindi ko nilipol ang mga anak ni Israel sa aking jealousy. Sa English kasi ay sa Tagalog ilang beses ginamit yung salitang sikap, pero sa wikang English sabi niya, Pinehas, the son of Eleazar, son of Aaron the priest, has turned back my wrath. Ang kanyang kagalitan ay kanyang napawi dahilan sa ginawa ni Pinehas na ito. From the people of Israel. Ibig sabihin yung salot, that time, ay nagpapatuloy. Yung salot ay bumabagsak na lamang yung mga taon na mga nagsisamba sa Diyos-Diyosan, namamatay na lamang sila. Pero nang ginawa ito ni Pinehas, at ng kanyang patayin yung lalaki ito at yung babae, ay tumigil yung kanyang yung salot na ito at nag-serve ito na parang isang atonement among them. Sabi niya, in that he was jealous with my jealousy. So makikita natin yung salita rito na ginagamit na si Pinehas ay siya ay merong sikap na ipinakita sa harapan ng Panginoon. Meron siyang zeal na ipinakita. Ibig sabihin, yung zeal na ito ay sa kabila ng lahat ay ang inclination nila ay nasa ganito ng bagay. Pero siya ay merong siyang zeal na gawin kung ano ang tama at nararapat. At sabi niya, ito ay pinakita niya na ang Diyos ay
kaya siya nagbigay ng kahatulan, ito ay expression ng God's jealousy, di ba? Ng paninibugho ng Diyos, ang bayan ay sumamba sa Baal Peor at sila ay nagpakarumi ng kanilang sarili. At dito naman, ang pinakita rin naman ni Pinehas, it is also an expression of jealousy. Pag-expression ito ng paninibugho ng Diyos at kanyang ginawad ang ganitong bagay. Sabi niya, in that he was jealous with my jealousy. Sabi rito sa wikang English. He was jealous with my jealousy among them so that I did not consume the people of Israel in my jealousy. So kung hindi ginawa ito ni Pinehas, ang ganitong pagpapakita niya ng sikap o ng zeal para sa Panginoon, disinsanay ang salot ay nagpapatuloy na gumagawa at maraming mga namamatay. Pansinin niyo mga kapatid, gaano kahalaga ang zeal, gaano kahalaga ang pagsisikap, ang sikap ng isang mananampalataya, ang kanyang concern na para sa kalooban ng Diyos, para sa salita ng Diyos. Ang sikap na ito ay ino-honor ng Panginoon at it serves na ito ay nagsisilbing atonement para itigil ng Diyos ang kanyang paggagawad ng kanyang kagalitan. Nakukuha niyo yung punto mga kapatid? Na kapag merong kasalanan na nagaganap at nangyayari, ang isang tao sa kanyang pamamagitan, sa kanyang pananalangin, sa kanyang intercession na kanyang gagawin, ay pwedeng mahinto yung galit ng Diyos na ito. Yung kahatulang ito, dahilan merong isang taong masikap na tumayo sa ganitong bagay. Napakahalaga. Kaya pinapakita rito yung zeal. Yung zeal na ito, alam natin, in the Old Testament ay pinapakita na ito ay eye for an eye and tooth for a tooth. Ngipin sa ngipin, mata sa mata, buhay sa buhay. Yun ang pinapakita sa batas sa Old Testament. So kaya maintindihan natin ganito ang pinakita ng lalaking ito. Kaya tingnan ninyo, siya ay kinommend ng Diyos. Sabi ng sumunod na verse, sa verse 12, sabi niya, kaya't sabihin mo, narito ako'y nakikipagtipan sa kanya tungkol sa kapayapaan. Yung ginawang ito ni Pinehas ay naging daan upang ang Diyos ay makipagtipan, gumawa ng tipan para lamang kay Pinehas, para lamang sa kanyang sambahayan, para lamang sa kanyang pamilya. Imagine that, na ang Diyos ay gagawa ng covenant sa iyo at sa iyong pamilya, na hindi niya ito ginawa sa pangkalahatan, kundi ito ay espesyal na kanyang ginawa kay Pinehas at sa kanyang pamilya. Kahit sabihin mo na rito, ako'y makikipagtipan sa kanya tungkol sa kapayapaan. At magiging kanya at sa kanyang binhi pagkamatay niya. So, siya, kung sa kanyang anak at sa kanyang mga inapo. At sa kanyang binhi pagkamatay niya, ang tipan ng pagkasaserdoteng walang hanggan. Sapagkat siya'y nagsikap sa kanyang Diyos, tinubos sa mga anak ni Israel. Ang ginawang ito ni Pinehas ay isang uri ng
ah, parang yung sinasabing, he is stand between the gap. He is stand in the gap. Siya ay tumayo sa pagitan ng kanyang ipakita ang ganitong bagay na ang taong yan ay dapat mamatay. Pero ang maganda rito ay nakipagtipa ng Diyos kay Pineas sa kanya at sa kanyang anak na ang kanyang mga anak ay mananatili ang pagkasaserdote sa kanila. On the other hand, naalala ninyo nang ang Diyos ay nagalit kay Eli, di ba? Kay Eli dahilan niyuraka ng mga anak ni Eli ang pagsamba, ang paghandog, ang offering, ang mga burnt offering ay niyuraka nila. Ibig sabihin, ito ay pagpapakita ng ang sambahayan ni Eli sa panahon yun at ang kanyang mga anak ay wala na silang zeal sa paglilingkod sa Diyos. Wala nang pagsusumikap at ang kanilang ginagawa na lamang ay yung makakasiya sa kanila. Ang kumain, ang bigyan ng lugod ang kanilang sariling katawan at ang pinaka-worst ay ang ilan sa mga pangyayari doon ay nire-rape nila yung ibang mga kababaihan. At nang makita ito ng Diyos na ginagawa nila, alam niyo, ang Diyos din ay nagsalita, gumawa ng tipan, o gumawa siya ng pangako. Sabi niya roon sa 1 Samuel, tingnan natin ang 1 Samuel chapter 2. Verse 30. Sabi rito, kaya't sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ay nagsugo ng propeta kay Eli. Kaya't sinasabi ng Panginoong Diyos ng Israel, aking sinabi nga na ang iyong sambahayan, ito yung una niyang sinabi, na ang iyong sambahayan at ang sambahayan ng iyong ama ay lalakad sa harap ko magpakailanman. Ibig sabihin sila ay magiging saserdote. Ngunit, sinasabi ngayon ng Panginoon, ibig sabihin, binago niya yung kanyang salita na ipinangako. Binago niya ito. Ngunit sinasabi ngayon ng Panginoon, malayo sa akin sapagkat yaong mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalin. At yaong mga humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan. See? Sabi niya, darating narito ang mga araw ay dumarating na aking ihiwalay ang iyong bisig at ang bisig ng sambayan ng iyong ama upang huwag magkaroon ng matanda sa iyong sambayan. So, ang pinapakita rito, ang lahi ni Eli ay mawawala sa pagkasaserdote. So, kabaliktaran ang nangyari dito. Dahilan ng kanilang i-despise, nang nawala na yung zeal nila sa paglilingkod sa Panginoon, nawala na yung kanilang sikap para gawin kung anong kalooban ng Diyos. Dahilan, alam niyo ba, ang pinaka-sacred na bagay sa panahon ng kanilang ay yung offering. Dahilan sa offering ay dito ginagawad ng Panginoon ang kapatawaran sa kanila. Pero mismo yung offering ay niyurakan nila at dinungisan nila. So dito, kabaliktaran na nangyari. Pero kay Pinehas, ay ang Diyos ay nakipagtipan siya sa kanya at sa kanyang sambayan dahilan sa seal na kanyang ipinakita sa harapan ng Diyos. Naintindihan niyo ba, mga kapatid, na yung ating zeal na ipapakita sa harapan ng Diyos ay kikilalanin niya ito. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung ang isa ay magpapakita ng kanyang zeal sa Panginoon at
magkakaroon sila ng ugnayan ng Diyos. Alam nyo, maraming bagay na blessing na pwedeng igawad ng Panginoon dahilan sa isang tao na nagpapakita ng kanyang zeal sa harapan ng Panginoon, ng kanyang sikap sa harapan ng Diyos. Hindi ko po, for sort of testimony, ay naalala ko ang ating kapatid, Pastor Franco. Nang siya ay nabubuhay pa, lagi kong narinig, even na ako young people pa, sabi niya, siya ay siya ay nanalangin sa Panginoon dahil alam niya na ang kanyang mga mga anak ay puro lalaki. At siya ay usap sa Panginoon at tinagubilin niya talaga ang kanyang mga anak na ito. And nakita natin kung anong klaseng paglilingkod na kanyang ginawa. Pero makita niyo naman sa huling kahit nang siya nawala na o buhay pa siya, makikita niyo yung kanyang mga anak. Halos karamihan sa kanyang mga anak ay ginamit ng Panginoon. You know that? So, ang Diyos ay hindi nagbabago. Siyang Diyos noon, ngayon, at sa darating. Kung ikaw ang iyong sikap na ipapakita sa harapan ng Panginoon, ay hindi yan babaliwalain ng Diyos. Hindi yan mawawala ng saysay. Hindi yan mawawala ng kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Pansinin ninyo, meron pang ilang mga bagay. So, sa aklat ng Acts chapter 10, pamilyar tayo sa lalaking ito. Alam niyo kung sino akin tinutukoy. Si Cornelius. Sabi dito ng chapter 10 ng book of Acts 10:1, may isang lalaki nga sa Caesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan. Masipag sa kabanalan, matatakutin sa Diyos, siya at ang buong sambahayan, at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Isn't it na ang pinapakita ng lalaking ito is zeal? Diba? Ang kanyang zeal, ang kanyang sikap, ang kanyang maningas na pagkilala sa Diyos. Anong sinabi riyan? Masipag sa kabanalan. Masipag sa kabanalan, matatakutin sa Diyos, siya at ang buong sambahay niya, at laging at sabi niya, sambahayan at naglilimos ng marami. Pati yung kanyang pagtulong, kanyang pagtulong, naglilimos ng marami sa mga tao. Alam niyo sa version ng verse kong Nasby, pwede mong bigay yung Nasby. Nasby dito sa particular na verse na ito ay sinabi riyan, a devout man and one who feared God with all his household and many charitable contribution saan? To the Jewish people. Alam niyo ba kung sino to si Cornelius? He is a Gentile. Siya isang Gentile. Siya isang Hentil. At ang Panginoon ay hindi natin, naalala natin yung sinabi ng Panginoon, anuman ang inyong gawin sa pinakamaliit kong kapatid na ito. Ano yung sabi niya? Ginawa niyo ito sa akin. So ang zeal na ito ni Cornelius, he is a devout man, the one who feared God, kasama ng kanyang buong sambayan. Alam niyo ba,
ang kanyang, sabihin dito, ang kanyang ingatan ng kanyang sambahayan sa pagkatakot sa Diyos, ito'y isang uri ng sikap. Diba? Isang uri ng sikap. So hindi mainam na ikaw ay naglilingkod and then yung mga anak ay pinababayaan mo. On the other hand naman, minsan may mga ama na sabi niya, sige, matanda na ako, kayo na lang sumimba, ako'y hindi na. Pero ang ginawa ni Cornelius na siya'y natatakot sa Diyos, at ang pagkatakot na ito ay kanyang ipinaabot o kanyang nirelay sa kanyang mga anak, ito ay expression ng sikap. Ito ay pagpapakita ng sikap. Kaya I hope ang bawat isa sa atin, mga magulang, ay paano natin ipakita ang ating sikap sa harapan ng Panginoon at paano natin ito ibigay sa ating mga anak. So, hindi lamang yung mga anak ang maglilingkod. Kayo na lang ang dumalo, kundi ikaw, ang magulang, kasama ng mga anak, ay dumalo sa gawain. Ito ay pagpapakita ng sikap. Isang taong masipag sa kabanalan, matatakotin sa Diyos, siya at ang buong sambahan niya at naglimos ng marami, sabi ron, naglimos sa mga tao at ang mga taong ito ay mga Jewish people. So, naging kaugalian ito ni Cornelius. At sabi rito, at laging nananalangin sa Diyos. Alam niyo, isa sa pwede nating pagpapakita ng ating zeal sa Panginoon is our prayer. Is our prayer life. Ang ating prayer life ay isang ilawan. At dito, ito ang pinaka-fuel bakit merong fervent spirit. You get my point? Bakit meron kang spiritong maalab? Dahilan meron nagpo-fuel. Anong i-fuel nito? Ang pinaka-fuel niya ay ang iyong prayer life. Ang iyong buhay pananalangin. Bawat araw ng iyong buhay. Laging nananalangin sa Diyos. At habang siya ay nananalangin, alam natin ang kasaysayan, habang siya ay nananalangin, ay nagpakita sa kanya ang isang anghel. At ang anghel na ito ay nagsabi sa kanya, Cornelius, sabi nito, verse 3, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ng may oras na 9 ng araw. Alam niyo ba yung 9 ng araw? Anong oras yan? 3:00 ng hapon. Dito nila kinuha yung 3 o'clock habit. Ng 3 o'clock in the afternoon na prayer. At makikita natin na kahit man sila Peter and John, ay meron silang ganitong klaseng habit. Anong oras sila nang pumunta doon nang pinagaling ang lalaking lumpo sa Templong Maganda? 3:00 din ng hapon. So, ang ganitong bagay ay nang si Cornelius ay sa mga oras na 9 ng araw, 3:00 ng hapon, na pumasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsabi sa kanya, Cornelio, at siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nagpailang lang, ibig sabihin tumaas, kagaya ng handog na susunugin, ang usok nito'y pumapailan lang, ay
nangapailang lang sa isang ano sabi niyan? Nangapailang lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. Naging, sabi dito, your prayers, your alms have ascended as a memorial before God. You know what is a memorial? Ito yung pagpapakita ng alaala at naalala ito ng Diyos ang lahat ng bagay na kanyang ginagawa as He showed this kind of zeal. Habang pinapakita niya at ang kanyang maningas na espiritu o ang maningas na puso, ang maningas na espiritu na ginagawa ang ganitong bagay. Every 3 o'clock ay nagpe-pray siya at ang kanyang paglilimos ay kanyang ginagawa at di ko alam kung anong nasa mindset ni Cornelius bakit kanyang patuloy na tinutulungan at naglilimos sa mga Hudyo. Marahil ang mga Hudyong ito ay mga kapuspalad, mga babaeng balo, mga orphans o ano pa man ang kanilang kalalagayan, pero lahat ng iyon ay hindi nakalagpas sa harapan ng Panginoon. You know, ang zeal ay marami itong paraan na pwede nating ipakita sa harapan ng Diyos. Isang paraan ay ang ating pananalangin na pinapakita rito. Isa ring paraan ay ang pagtulong. And especially dito ang ginawa ni Cornelius ay ang mga Hudyo. Well, hindi nyo na kailangan maghanap pa ng mga Hudyo ngayon para tulungan. Merong mga anak ng Diyos. Diba? At ang ginawa mo sa kanila ay ginawa mo para sa akin. At kung magpa-fast forward tayo, ibig sabihin ang nangyari, nangaligtas ang kanyang buong sambahayan. Naligtas ang kanyang mga kamag-anak. Dinalaw sila, binisita sila at ibinuhos ng Diyos ang Espiritu Santo sa kanila. Gaano kahalaga ang zeal, brothers and sisters? Ang ating sikap na pinapakita sa harapan ng ating Panginoon. Now, kung titingnan natin, si Apostol Pablo ay meron siyang isang statement na kanyang pinakita. At sabi niya sa pangungusap na ito, alam niyo si Apostol Pablo, bago pa man siya tawagin ng Panginoon, alam niyo ba na si Saul of Tarsus, si Saul siya ay punong-puno ng zeal, ng pagsusumikap. Alam niyo, ang description niya ng pinakilala niya ang kanyang sarili, pag pinag-usapan ang zeal, blameless. Pag pinag-usapan ng zeal, ano siya? Pharisee of the Pharisee. Pariseo ng mga Pariseo. Pag ikaw ay ibinilang na Pariseo, ibig sabihin, napaka-strict mo sa kautusan. Napaka-strict mo sa kautusan. Ibig sabihin, to the extent na, alam niyo, ang Pariseo ay ganito, sa sobrang pag-iingat nila, hindi na ng kautusan ni Moses, kundi ng mga tradition of the fathers. Yung mga salit-saling sabi na lang, na kapag ikaw ay hindi naghugas ng kamay, mas mamatamisin nilang wag kumain kapag sila hindi nakapaghugas ng kamay. Tatanggihan nila ang pagkain kung hindi sila makakapaghugas ng kamay, hindi na lang din sila kakain. Kahit sila'y nagugutom. So ganun sila ka-strict.
Ganun sila kasil. At ito yung uri ng buhay na pinakita ni Paul, ni Saul. Kaya nga sabi niya, kilala siya ng kanyang mga equal, ng mga kasabayan niya. Kung anong klaseng sikap ang kanyang pinakita sa paglilingkod niya sa kautusan. Paano, at isa pa ang pinaka mahigpit na bagay na kanyang ginawa, he persecuted the church. Inusig niya ang iglesia dahilan ang pagtingin niya sa mga taong ito ay mga law breaker. Breaker of the law of Moses, and they deserve to die. They deserve to die. Dahilan sa kanitong bagay. Kaya humingi siya ng pahintulot doon sa Damasco. Dahil yung mga believers doon, gusto niyang lahat ng believers doon sa Damasco ay kanyang kaladkarin o dalihin lahat na gawing bilanggo doon sa Jerusalem. At doon sila hatulan. Dahil yun yung tinatawag na batas. Dadalhin sa pintuan bayan at doon sila papatayin. Kagaya ng ginawa kay Stephen. But, ang sikap na ito ay nakita niya na walang kabuluhan. Dahil nakita niya na ang ganitong klaseng pagsisikap ay para lamang siyang sumisipa sa matulis at siya rin ang nasasaktan. Pero sabi niya rito, so, alam na natin ang buhay ni Paul. Sabi rito ng chapter 15 ng book of 1 Corinthians. Verse 9, I am the least, for I am the least of the apostles. I am the least. Ako ang pinaka maliit, sabi niya, sa mga apostol. Unworthy to be called an apostle because I persecuted the church of God. Next verse, verse 10. But by the grace of God, I am what I am. See, the grace of God produces this Paul. Ang binunga o naging resulta ng biyayang ito ay si Pablo. I am that I am by the grace of God, and His grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Ang biyaya ng Diyos ay nagsiserve ito as a fuel para ang tao ay makapaglingkod sa Panginoon, sa Diyos. Sabi niya, bagamat ako ay gumawa ng higit pa kaysa sa kanila, pero hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa akin. Now mga kapatid, bago ako magtatapos sa bahaging ito, alam ko maraming bagay na pwede nating puntahan at do your homework. Search ninyo sa inyong scripture yung mga taong nagpakita ng kanilang zeal sa Panginoon, at makikita nyo ang mga bagay na yan ay hindi pinalagpas ng Panginoon. At sa pamamagitan ng kanilang sikap na pinakita, ay sila ay kinomed ng Diyos. Alam natin, maraming bagay, pero gusto ko na lamang tingnan natin mga kapatid ang isang talata rito sa aklat ng Book of Revelation.
Dito sa chapter 2 ng Book of Revelation, sa verse 3. Ang verse 2 ay pinakita niya ng Revelation 2 verse 2, I know your works and your toil and your patient endurance and how you cannot bear with those who are evil, but have tested those who call themselves apostles and are not, and found them to be false. So nakita natin dito kung paano ang iglesia ng Efeso sa kanilang unang kalalagayan sa harapan ng Panginoon ay pinakita nila ang kanilang zeal. Pinakita nila ang kanilang sikap para sa Panginoon. At pinakita rito at kinumend ng Diyos. Sabi ng Panginoon, sabi niya, alam ko ang iyong mga gawa, alam ko ang iyong pagpapagal, alam ko ang inyong pagtitiis, patient endurance. Alam ko na hindi nyo kayang tagalan ng masama, na tinatawag nilang kanilang sariling mga apostol, pero nasumpungan silang bulaan. Verse 3, I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. So pinakita rito na, sabi niya, at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. So, makikita natin ang isa sa pinakita yung Ephesian ay aim at. Ibig sabihin, parang silang isang taong meron silang goal na gustong maabot. Ganon ang kalalagayan ng isang ng Ephesian church. Meron silang aim. At alam nyo, kapag ang tao ay merong aim, makikita mo lahat yung kanyang pagsisikap. Diba? Dahil meron siyang gustong maabot. Meron siyang gustong maabot na pinapaabot ng Panginoon. So, pinakita rito na nagbata sila dahil sa pangalan ng Panginoon at sila ay hindi ka napagod. But at the end, ay pinakita ang church na ito ng Efeso, dahil ang meaning ng Ephesian is aim at and then relaxed. Sila ay merong goal, but later on, they relaxed. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Iniwan mo ang unang pag-ibig. So, later on, ang Ephesus ay nawala ang kanilang zeal. Nawala ang kanilang sikap. Dahil nawala yung kanilang first love, yung kanilang pag-ibig. At sabi rito, kaya sabi ng Panginoon, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kilalalagyan maliban na magsisi ka. Mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay hindi dapat ito a life of survival. Pag sinabing survival, parang kailangan mo lang makarating sa dulo. Pero wala ka ng lakas. I believe, hindi yun ang kalooban ng Diyos sa mga Kristiyano sa limang araw nito. Sila ay magpapatuloy with the zeal of God in their life.
Sila ay magpapatuloy with a fervent heart, with a fervent spirit. Merong maningas na espiritu. At kung ang buhay ng isang mananampalataya is just a survival, kinakailangan niyang bumalik at muli hanapin ang zeal na ito at ang fervent spirit ay kanyang maranasan uli. So, alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. At kung hindi ka, dahilan kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Ibig sabihin, mag-e-end sila sa kadiliman kung hindi sila magsisisi. Kung hindi sila manunumbalik o babalik sa ganitong kalalagayan. Ang Panginoon ay napaka mapagbiyaya. How many can say amen to that? Dahil lang sabi rito ng isang verse sa chapter 3 ng verse ng Book of Revelation. Sabi rito ng ating Panginoon, particular sa iglesia ng Laodicea. And you know mga kapatid, ang iglesia ng Laodicea ay dito pinapakita na ang age na ito, ito ay panahon ng lukewarm condition. Lukewarm condition, kapag sinabing lukewarm, ibig sabihin, namatay yung apoy at papalamig na siya. Nakukuha niyo? Lukewarm condition, namatay yung apoy, namatay yung ilawan, at ang kanyang dahilan wala nang ningas, ito ay papunta na sa kanyang paglamig. Kaya rito, sabi ng ating Panginoon, alam natin, isa sa nagiging dahilan ng tinatawag na paglamig, mga kapatid, alam niyo ba? Ang mga blessing ay maganda. Pero kapag ang blessing ay hindi mo nagamit ng tama, maaring ang blessing na yan ay maging daan para ikaw ay maging masyadong kampante. Nung ikaw ay wala, kapag dumarating ka sa punto ng kawalan, luluhod ka, mananalangin, at ang Diyos ay magsusugo ng kanyang sagot at makikita mo yung kanyang katugunan at ikaw ay magpapasalamat sa Panginoon at magpupuri sa Kanya ng walang hanggang pagpapasalamat. Pero nang ang lahat ng bagay ay nariyan na, lahat ng pangailangan ay nariyan na, ito'y naging daan din naman. Sometimes, ito'y nagiging daan din. Ano sabi ng Iglesia ng Laodicea? Wala na kaming kailangan anuman. Hindi namin kailangan ng bagay na yan. Eksakto talaga ang kalalagayan ng Laodicea dahil ilang century ang nakaraan ng ito ay makaranas ng lindol, na ground zero, ang marami doon sa lugar ng Laodicea at sila inoofera ng Rome para sila'y tulungan, pero tinanggihan nila. Sabi nila, kaya namin bumangon sa aming sarili. Kaya naming itayo ang mga ruins na yan. Dahilan, so ganun ka-proud, dahilan, alam nila mayaman sila, kaya nilang ibangon. At sabi ko nga, ang kayamanan, ang blessing ay maganda kapag alam natin gagamitin. Pero kapag ang blessing ay magiging daan, maaari itong maging daan para isang tao ay maging complacent. Maging ang tao ay maging kampante na dahilan wala na siyang mga bagay na kailangan at sometimes at the snap of a finger, isang tap sa cellphone, isang swipe ng card ay
maaabot na natin, makukuha natin ang lahat ng mga bagay. Pero dapat hindi pa rin mawala ang fervent spirit na yan. Dahilan ito ang aids na ating kinabubuhayan. Kung hindi natin magagamit ng tama ang mga blessing ng Panginoon, ay sometimes ang blessing ay pwedeng maging curse kung hindi natin magagamit ng tama. Pero sabi rito, so ang Laodicea ay pinakita niya na hindi siya mainit, hindi malamig. At dahilan sabi niya, hindi sila mainit, hindi malamig. So, beware, mga kapatid, na ang walang init at walang zeal at walang fervent spirit, ang sabi rito, siya ay isusuka ng Panginoon. I will spit you out of my mouth. For you say, I am rich, I have prospered, I need nothing, not realizing that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked. Sabi niya, pinapayo ka sa iyo, verse 18, pinapayo ka sa iyo na ikaw ay bumili ng gintong dinlisan na apoy upang ikaw ay yumaman, mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ang lahat kung iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Anong sabi riyan sa verse sa English? Verse 19, those whom I love, I reprove and discipline. For what purpose? So, to be zealous and repent. Upang kanyang, just Revelation 3:19. Sabi niya, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan, ikaw nga ay magsikap at magsisi. Ikaw ay magsikap at magsisi. To have zeal and repent. So, ibig sabihin, ayaw ng Diyos ng tao ay walang zeal. Walang pagsusumikap sa kanyang sarili. At hindi babalikan, yung salitang pagsisisi ay panunumbalik. Pagbabalik doon sa tinatawag na unang pag-ibig. So, pinakita ko na kanina ang isang paraan sa pagpapaningas ng ating espiritu. Ito ay ang ating mga pananalangin. Ang ating prayers, ang ating pananalangin, ito ay magiging fuel. Magpo-fuel para sa ating spirit na maging maalab at maging maningas. Alam niyo ba na isa sa pwedeng pumatay ng ningas ng ating espiritu, gaya na sinabi ni John sa 1 John chapter 2 verse 15. Sabi niya, ang mga bagay na ito ay ang mga nasa sanlibutan. 1 John 2:15. Sabi niya, huwag niyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Do you believe that? Sino mang iibig ng sanlibutan, ang sanlibutan ay nag-aalis ito ng ningas ng pag-ibig. At sabi niya, dahilan, ang sumunod na verse, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay ang masasamang pita ng laman, pita ng mata, ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. So pinakita niya na ang mga bagay na yan
Ang pita ng laman, ang pita ng mata, ang kapanalawan sa buhay, ay ito ay nakakapag-alis ng zeal o ng ningas, ng init. At alam kong hindi ito lingid sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Sa huling mga araw nito ay lahat tayo ay makaka-experience. May mga panahon na ikaw ay maalab, meron kang bagay na nadarama sa iyong puso, at minsan sabi mo, siguro mamaya na ako magpe-pray, mamaya na ako babasa ng scripture. Ay ang problema ay nandyan lang yung cellphone. At sa ilang saglit ay nag-browse ka at hindi mo namalayan, mas mahaba na oras na yung nagugol. Pero maya-maya pagbabalikan mo, yung init ay biglang nawawala. Well, hindi tayo exempted sa ganitong bagay. Lahat tayo ay nakakaranas ng ganito. So, dapat alam natin kung paano tayo i-maintain ang init na yan. Ang apoy na yan sa ating mga buhay. So, ang mga bagay na ito ay nagiging daan para mag-subside at mawala minsan ang ningas. So, ang unang bagay ay ang mga tamang bagay ang siya dapat unahin kahit man sa ating paggising, sa ating paggising. Ito'y napakahalaga. Ibig sabihin, kung ano ang inuuna mo sa iyo, yun ang bagay na mahalaga sa iyo. Kung ano ang iniuna mo, ay yun ang mahalaga sa iyo. So, patungkol sa bagay na ito, mga kapatid, ay pinakita, alala ko sa buhay ni, kahit man sa payo ni Apostol Pablo. Ano yung payo niya kay Timothy? Sabi niya, stir up the gift that is in you. Pagningasin mo ang kaloob na nariyan sa iyo. Kung meron kang kaloob, kung ano man ang bagay na nariyan sa iyo, hindi lamang ito para sa mga manggagawa o sa sino man, anuman ang nariyan sa iyo, kinakailangan mo itong alagaan. Dahilan merong buhay na nariyan sa atin. Amen kayo sa amen to that. What we receive is life. The life of God. Ang buhay ng Diyos ang siyang tinanggap natin. Yes, that is eternal life, pero ang eternal life na yan, ang buhay na yan ay kinakailangan mong i-maintain. Kinakailangan mong ingatan. Kinakailangan mong, dahilan pwede itong mawala, o pwede itong manghina, mawala ng alab. At kapag ito ay nawala ng alab, yan ang buhay mo na lamang pag ganoon ay survival. Na minsan, ang kagaya ng si Elias ay nawala ng lakas. Anong sabi niya na, Panginoon, kunin mo na lang ako. Dahilan wala na siyang kalakasan. So, sa oras na ito ay tatapusin natin ang bahaging ito, mga kapatid. Ang biyaya ng Diyos, ang ating mga pananalangin, ang ating mga pag-iingat ng kanyang mga salita. Ano sabi ng Panginoon? If you abide in me and my words abide in you, then ask what you will. Sabi niya, kung ang inyong bunga ay mananatili, ito ay magdadala ng kaluguran sa Ama. At ang inyong bunga ay mananatili at anuman ang inyong hilingin sa Ama ay pagkakaloob sa inyo. Makikita natin yung ganitong access at ugnayan ng bawat mananampalataya ay kagaya ng ginawa ng ating Panginoon. Alam niyo ba,
ang ating Panginoon ang isang napakainam na role model na kanyang ginawa nang siya narito sa ibabaw ng sanlibutan. Although, nasa kanya ang buong kapuspusan, pero bago siya magpasimula ng kanyang ministry, pangangaral, ano pa man na kanyang gagawin papapagaling, ay nag-stay muna siya ng ilang mga panahon sa pakikipag-ugnayan sa Diyos Ama bago ang kanyang pag-launch sa ministry. So mga kapatid, kung si Jesus ay ginawa ang ganitong bagay, gaano pa ang bawat isa po? Si Jesus na walang sinless, na siya ay Word that became flesh, pero ginagawa ang ganitong bagay, gaano pa tayo na nasa katawang ito na mababa at mahina at prone sa pagkakasala. Pero mga kapatid, ang Diyos ay nagbigay ng mga bagay nating kailangan sa buhay na ito para makapanatili ang ningas, paglingkuran natin siya na may pagsusumikap, hindi tayo maging pabaya sa ating buhay espiritual upang ang ating espiritu ay maging maningas. Praise God. Tayo tumayo sa oras na ito, mga kapatid. Praise the Lord. Can we say praise the Lord? Purihin ng Diyos, mga kapatid. Yamang ang data natin ay nakapokus tayo sa ganitong pangangailangan natin na ating dadalhin sa prayer ng zeal, ang pagsusumikap, ang sikap ng Diyos ay gumawa sa atin. Naalala ko ang statement ng ating Panginoong Jesus. As in the book of John, just allow me to sabi rito ng John chapter 2, pagdating ng ating Panginoon, nang makita niya ang templo at maraming mga lamesa doon, nagbebenta ng mga tupa, nagpapalit ng pera, nagbebenta ng mga kalapati, bato-bato, ay kumuha siya ng panghagupit. Sabi ng verse 15, kumuha siya, sabi niya, at ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid. Tinaboy niya ang lahat sa templo, mga tupa, gayon din ang mga baka. Binubo niya ang salapi at ng mga namamalit at ginalo ang kanilang mga dulang. At nagbibili ng mga kalapati at sinabi niya, alisin ninyo ito ang mga bagay. Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Verse 17, naalala ng kanyang mga alagad ang nasusulat. The book of Psalm nakasaad ang ganitong bagay. Sabi niya, naalala ng kanyang mga alagad ang nasusulat, kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. Sabi rito ng wikang Ingles, his disciples remember that it was written, particular ang Psalms nito is 69 verse 9, the zeal for your house will consume me. Alam niyo ibig sabihin ng bagay nito? Sa sobrang pagsisikap niya sa Panginoon, it seems na parang ito na yung nagpapagalaw sa kanya. Kinain siya, kinonsum siya ng zeal nito.
Tulungan tayo ng Panginoon na ang magpakilos sa atin, magpagalaw sa atin, ay ang sikap na nanggagaling sa Panginoon. Ang ningas ng kanyang, ang ningas na ito, to the extent na sabi ng Panginoon, meron akong pagkain na hindi nyo nalalaman. Handa niyang tanggihan ng pagkain. Sabi niya, dahilan ng aking pagkain ay tapusin, gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawa. Nagagawa niyang ipagpalit ang lahat ng bagay dahilan sa sikap na ito na nag-consume sa kanya. Sikap na parang, gamitin ko yung salita na yun yung lumamon sa kanya. Yun yung nag-consume sa kanya. Yun yung nagpapagalaw na sa kanya. Parang isang tao na pinapakilos sa kabilang panig ay parang kapag ang isang tao ay possess. Diba? And sa the other hand naman, ang Espiritu ng Diyos ay yun ay gumagawa sa kanya. Amen. Hallelujah. Praise God. Mawit tayo mga kapatid ng isang simpleng awit. I want to live the way He wants me to live. Tabang ating inaawit, then after this song, then tayo dudulog sa prayer. Hallelujah. Bago tayo dumulog sa ating panghuling prayer, ay nadali muna natin sa prayer ang kahilingan ni Estelisa para Marjoby para sa kanyang kay Estelisa sa kalakasang pisikal at sa spiritual, ganyan din naman ang prayer para kay sa kanyang inay, si aming Ninang Using. Nakakompine siya sa ospital ngayon sa St. Luke at nakakaranas ng pananakit ng ulo hanggang sa kanyang likod. Atin siyang idulog sa panalangin sa oras nito. Kung meron mang ilang request na hindi man natin kinuha, pero ang mahalaga ay ang Diyos ang nakakaalam, dahilan siya rin ang tutugon ng lahat ng bagay. Hallelujah. Tayo manalangin. Amang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, sumasamo kami sa iyong harapan, Panginoon. Binababa, Lord, namin ang aming mga sarili. Panginoon, namin kinikilala na walang makakatulong sa amin, Panginoon, maliban sa iyo, Lord God. O Panginoon, meron kaming lakas, ngunit ang lakas na ito ay hindi kami magkakaroon kung hindi mo ipinagkaloob lamang sa bawat isa sa amin. O Lord God, kaya sa oras na ito kami ay dumudulog at lumalapit sa iyo, Panginoon. Nais naming tumawag sa iyo, tumawag sa iyong pangalan at sinabi ng iyong salita, sino man tatawag sa iyo ay hindi mapapahiya, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang pangalan mo ay matibay na muog at ang mga matuwid ay tumatakbo rito at sila'y nakakasumpong ng kaligtasan. Panginoon, lumalapit kami sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Kinikilala ka namin na tagapagbigay ng kalakasan. Sinabi ng Isaiah chapter 40, Lord, na hindi mo ba nalalaman, hindi mo ba natatanto na ang Diyos, ang Panginoon, na walang hanggan, ay siya ay hindi nanghihina, hindi nanglulupaypay. Siya ay nagbibigay ng kalakasan sa mahina. Hallelujah. At sila na nagkukulang ng kalakasan ay kanyang pinalalakas. Panginoon, sa oras na ito, nais naming humiling ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kalakasan, Lord, upang matulungan ang aming mga pisikal na katawan na mababa, na mahina, na walang kakayanan, Panginoon, maliban, hallelujah, ang iyong Espiritu ay gumawa sa bawat isa sa amin.
Lord God, mahina kami sa ganang aming sarili. All by ourselves, Lord, ay wala kaming anumang magagawa, Panginoon. Ni kahit ang makipagbaka, Panginoon, ay wala kaming kakayanan at kalakasan para makipagbaka. Maliban na lamang Ikaw ang Diyos na makipagbaka para sa bawat isa amin. At salamat, Panginoon. Salamat, Ikaw ang nagtagumpay, O Lord. Ikaw ay nagtagumpay, Panginoon, sa lahat. Nagtagumpay ka sa kasalanan, nagtagumpay ka sa kaaway, nagtagumpay ka kahit man sa kamatayan, Panginoon, at nagtagumpay ka kahit man, O Diyos, hallelujah, sa Hades, Ikaw ay nagtagumpay at hindi kanya nahawakan. Ikaw ay umalis at iniwanan ng Hades at bumangon, Panginoon, sa mga patay. O Lord God, sapagkat Ikaw ang itinanghal, hallelujah, Ikaw ang Panginoon, Ikaw ang siyang pagkabuhay, Ikaw ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. O Lord, sa oras na ito, dinudulog namin sa panalangin ng aming kapatid sa Lisa, Lord, sa kanyang pisikal na katawan at kanyang spiritual, O Diyos, ay aming dinudulog sa panalangin sa iyo. Iba yung kalakasan na ibigay mo sa kanya, Panginoon. At Lord God, amin ding dinadalangin, Panginoon, ang kanyang ina, si Ninang Useng, Panginoon, na ngayon ay nasa ospital, O Lord. Sa anumang kadahilanan, Panginoon, sa kanyang pananakit ng kanyang ulo hanggang sa kanyang likod, Lord, na kanyang nararamdaman. O Panginoong Diyos, hallelujah, dumadalangin kami ang paggagawad mo ng kalakasan at ng kagalingan, Panginoon, sa kanya. Lord, sumasamo kami kasama ng mga mananampalataya, kasama, Lord God, ng mga, hallelujah, nananampalataya sa iyo at umiibig sa iyo, Panginoon. Lord, aming dinudulog sa panalangin. Tulungan mo, hallelujah, tulungan mo, Lord, si Ninang Useng, Panginoon, sa kanyang kalalagayan. Dalangin namin, Lord, ang kagalingan ay gawad mo sa kanya, ang kalakasan, Panginoon, at anumang cause, Lord, ng pananakit ng ulo at hanggang sa kanyang likod, Panginoon, iyong igawad ang kagalingan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. O Lord, bagamat alam namin siya ay nasa kanyang katandaan, pero Lord, naniniwala kami na patuloy kang tumutugon sa aming mga panalangin, sa aming mga pagsamo sa iyo at ang pagtawag ng iyong mga anak, Lord, sa kanilang pagkakaisa, Panginoon, ay hindi mo lalagpasan ang iyong biyaya, iyong gagawad, ang iyong kalakasan ay iyong ibibigay, Panginoon, at ang kagalingan na iyong ang binayaran, Lord God, ay aming sinasamo na iyong ipagkaloob sa kanya, Panginoon. Dahilan, O Lord God, Ikaw ay Panginoon ng lahat. Ikaw ay Panginoon ng bawat isa. At Ikaw ay Diyos, hallelujah, na aming pinaglilingkuran. Lord, salamat sa kalakasan na iyong binigay sa Kanya. Kagaya, Panginoon, kami at siya ay merong distansya mula sa lugar namin hanggang sa Kanya ay merong distansya, Panginoon. Pero Lord, ang langit ay mas malapit para sa Kanya. Upang siya ay iyong abutin, upang siya ay iyong tulungan, Panginoon, habang siya, O Lord. At dalangin namin ang Kanyang mabilisang paggaling, Panginoon, at paglabas, O Lord, sa ospital, ang siyang aming dalangin, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah, Lord. Amin itong hinihiling at amin itong inaangkin, O Diyos, ang kagalingan para sa aming kapatid, Panginoon, para sa kanyang ina, O Diyos, ayaw igawad sa kanya sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen.